Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, upang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama
ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kaniya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Liwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kaniya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo.
Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maihayag sa mga hintilang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin ninyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit ni tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaigatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyong lahat ng bagay, nalalaman niyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, sunod-sunod po ang ating mga dakilang kapistahan at ngayong linggo ay ipinagdiriwang natin ang dalawang dakilang apostol, si San Pedro at si San Pablo. Ito pong dalawang apostol na ito, mga kapatid, ang haligi ng ating simbahan, pero mga kapatid, kamukha natin, sila po ay mga tao rin. Kapag tinignan natin ang mga simbahan at nakita natin ang mga santo, para bagang sila'y mga superhero, para bagang sila'y hindi nagkasala sa kanilang buhay, at parang wala silang kapistahan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, tayo po,
Tayo po ay kamukha rin nilang mga ordinaryong tao, nagkakamali at hindi perpekto. Si San Pedro, mga kapatid, kung mapapansin po natin, kung hindi siya tumatakas, siya'y itinatakas. At sa atin pong first reading, narinig natin kung paanong itinakas siya ng anghel. Bakit siya itinakas? Kasi nakulong siya. Ipinakulong siya, inuuna si Santiago, pinapugutan ng ulo, balak siyang isunod. Kaya po ang ginawa sa kanya, dinetain muna siya bago siya pugutan ng ulo. Pero siya po ay itinakas ng anghel. Yung tema po, mga kapatid, ng pagtakas at itinatakas ay lagi po doon sa buhay ni Pedro. At mga kapatid, si San Pablo naman po, kung makikita ninyo kahit na pakinggan natin ang kanyang mga sulat, si San Pablo ay mayabang. Kung si Saint Peter ay avoidant, si Saint Paul mayabang. Bakit siya mayabang? Kasi matalino. Yun ang downfall ni Saint Paul. Kung si San Pedro, takbo ng takbo, ito namang isa, sugod ng sugod. Pero mga kapatid, kahit may kapintasan sila pareho, ginamit ng Diyos ang kanilang imperfection para yung perfect plan niya para tayo mailigtas ay maisakatuparan. Mga kapatid, hindi ibig sabihin kapag nakilala na natin ang Diyos, magbabago na instantly ang lahat sa atin. Agree ba kayo na kapag nakilala niyo na si Kristo, magbabago lahat sa buhay ninyo? Hindi. May mga lapses, may mga pagdapa, may mga pagbaksak, may mga pagpunta uli sa pagkakasala. At makikita po ito sa buhay ni San Pedro at ni San Pablo. Si Saint Peter, mga kapatid, narinig po natin na ilang beses niyang sinabing, Lord, ipagtatanggol ko kayo kahit hanggang kamatayan. Pero nung tinatanong siya ng babae doon sa hardin kung ikaw ba'y kasama ni Jesus, ilang beses siyang humindi. 3. Nabuhay na maguli ang Panginoon. Nabigyan na sila ng lakas, naibigay na Espiritu Santo. Pero nung merong kinakailangang pag-usapan at kinakailangang mag-intervene ni Saint Peter, yan po ay usapin ng tuli. Hindi ba? Nung kailan ba yung nakakaraan na puro tuli yung pinag-uusapan natin dito sa misa? Ano ginawa ni Saint Peter? Tumahimik. Hindi nagsalita. Avoidant na naman. Umiiwas na naman. Kaya ano sabi ni San Pablo sa kanya? Ikaw dapat nagsasalita ka eh. Ikaw ang pinuno ng simbahan, ba't ganyan ka? O, nabuhay na si Jesus noon ha? Natanggap ni nila Espiritu Santo. Pero si San Pedro, ganun pa rin. Parang tayo. Bininyagan tayo. Minsan pag nagsisimba tayo, parang filled na filled tayo ng Holy Spirit. Pero after nun, babaksak na naman tayo. Kamukha ni San Pedro. Si Saint Paul. Si Saint Paul, mga kapatid, nung nakilala niya si Kristo at nawala yung kaliskis sa kanyang mga mata, nagbago ba yung kanyang pagiging mayabang? Parang mas lalong tumindi pa yata eh. Kasi nung siya po ay nangangaral sa mga simbahan na kanya itinatag, may mga pagkakataon na nagagalit siya. Hindi pa rin nawala yung kanyang kapintasan, yung kanyang pagiging arrogant at kanyang pagiging mayabang. Pero hindi naging hadlang ito, hindi naging hadlang yung kayabangan ni San Pablo at yung pagiging avoidant ni Saint Peter sa plano ng Diyos. Bakit? Kasi itong dalawang ito, naging bukas sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ibig sabihin, they are open to grace. Kahit na ilang beses sila magkamali, kahit ilang beses sila na lumayo muli sa Panginoon, sila po ay lumalapit. At ganoon naman, mga kapatid, ang buhay Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay buhay ng pagdapa at buhay ng pagbangon. Ang buhay ng Kristiyano ay buhay ng paglayo dahil sa ating kasalanan at buhay ng pagbalik muli dahil sa ating pagsisisi. Ganun po ang buhay nila at ganun ang buhay natin. Mga kapatid, hindi natatapos lamang sa pagkadapa ang buhay ng dalawang alagad na ito. Bakit? Kasi at the last moment of their life, pinatunayan nila yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Si Saint Peter, nung sinusunog ang mga Kristiyano sa Roma, he was the Bishop of Rome, the first Pope. Ngayon, no ang mga Kristiyano yung sinusunog sa Roma, tatakas na naman siya. Nagpunta siya roon sa tinatawag na Appian Way, doon sa dumaan.
At mga kapatid, sa kanyang pagtakas, natatakot kasi siyang mamatay nakasalubong niya si Kristo. At sinabi niya, Panginoon, saan po kayo pupunta? Ang sabi ng ating Panginoon, babalik ako doon. Sasamahan ko yung mga Kristiyano, magpapapako uli ako sa krus. Kasi tatakas ka na naman. Kaya ano po ang ginawa ni St. Peter? Bumalik siya at namatay siya kasama ng mga Kristiyano. Si St. Paul, na ang pride and joy ay ang kanyang intellect, he was humble enough to submit to the authorities. Dahil noon, inuusig din ng mga Kristiyano nung panahon, hindi naman sila nagkakalayo ng panahon ni St. Peter. Kristiyano siya, pero Romano siya. So ano ang mga kapatid, ang parusa sa mga Romano na Kristiyano? Hindi sila susunugin. Hindi sila susunugin. Pupugutan sila ng ulo. Nandun yung pride ni St. Paul, yung kanyang matalinong isip. He was willing to lose his head for Christ. Kaya po napakaganda nung kalawang pagbasa. Ang sabi po niya doon sa kanyang sulat, I have finished the race. I have kept the faith. Natapos ko na ang takbuhin at napatatili ko ang pananampalataya. Mga kapatid, ang dalawang dakilang apostol na ating pinagdiriwang sa araw na ito ay inspirasyon para sa ating lahat na patuloy na nagkakamali at patuloy na nagkakasala. Hindi ibig sabihin kapag nakilala na natin si Kristo ay smooth sailing na lahat. Maging inspirasyon nawa silang dalawa na kapag tayo ay nadapa, kahit na tayo ay sa tingin natin ay sa Panginoon na, matuto tayong bumangon, matuto tayong lumapit muli. Patawarin natin ang ating mga sarili sa ating mga pagkakasala, patawarin din natin ang iba sa mga pagkakasala nila sa atin at magpatuloy tayo. Mga kapatid, lahat tayo papunta sa Panginoon. Ito ang training ground, itong buhay na ito. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at huwag tayong mananatiling nakadapa sa ating mga pagkakasala. San Pedro at San Pablo, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Diyos Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Umiling tayo sa Ama na may pananampalatayang tulad ni San Pedro na mangingisda at batong pinagtayuan ng simbahan at ni San Pablo na tagapagturo ng mga bansa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro, ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumanak mula sa mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo'y magmalasakit sa simbahang ginabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanang nasasalig sa pananampalataya ng mga apostol sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon iyong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa dakilang kapistahan, inihahanda namin sa hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay upang kaming nangangambang may malaking kakulangan ay pagmagandang looban mong suklian ang dakilang kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawang mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod ay kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila itinamo ang putong ng tagumpay
na ngay dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik, sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan. Nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nakakaisa sa damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesus sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos sa ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.